Simulan na natin ang panibagong linggo ng serbisyo publiko kasama of course din Mel Santa Maria na magbibigay po sa atin ng libreng payong legal. Alright, okay, ready na. Kapag recharge ka over the weekend Recharge. Madami nang binasa ulit. Na-refresh na ulit, ano? Oo nga. Mga kapatid, umpisa na po natin ang ating first caller. Nasa linya na natin si Loida Guzman. Good morning po sa inyo. Ano pong itatanong natin kay Dean Mel? Yes, ma'am. Good morning din po. Good morning. Sige po, Aling Loida, ano po ang tatanong ninyo? Ang unang tanong ko po ay, gusto ko sana itanong kung mayroong dapat ikaso sa mga taong gumamit ng pera sa fundraising ng school. Dapat po ba nilang utangin o i-divert sa gusto nilang proyekto na walang pahintulot ng pangkalahatan? At napag-usapan na po kung saan ilalaan ang malikom na pera. Wow, malala po iyan ha, kasi alam mo sa batas po natin sa Revised Penal Code, Cheryl, no, merong isang krimen doon na alam naman nating lahat. Tawag doon swindling estafa. Na sinasabi, isa doon na basta't ikaw ay nagpangako na i-invest mo o gagamitin mo sa isang proyekto, pero wala naman pala. Wala naman palang investment. Wala naman palang proyekto. In short, ginamit mo lang sa pansarili mo, estafa yon. Okay. At estafa, ibig sabihin yan, swindling, may pangloloko, kaya pinaparusahan ng batas. Yan yon. Pwede pong estafa, pero kung wala naman silang criminal mind, kung talaga namang may katwiran sila, kaya hindi nila nagastos yun, dapat po intact yun. Opo. At hindi nagagastos yun. Ano po ba nangyari dun sa pera, Nanay Loida? Ang sabi po niya kasi, hearsay lang po ito. Pero ang gusto lang namin i-clarify kung saan po nakapunta talaga yung pera namin, na nasulisit po namin. So parang lumalabas, nagkaroon po kayo ng fundraising sa eskwelahan at sinabi po na may paggagamitan itong malilikom na pera. Pero hanggang ngayon ay wala pa po yung proyekto. Ganun po ba? Actually, meron na silang nagawa dun po sa transformer ng Meralco. Okay. Pero ang gusto po namin bilang isang magulang, kaya po kami sumali sa mga ganyan activities, dahil po ang pangako nila ay gagawa po sila ng exit small gate. Yun po yung kailangan ng mga bata. Okay. Parang dinivert nila ang paggamit. Ganun po ba? Na-divert po ba yung pera sa ibang proyekto na dapat po yun ang gagawin? Yan po ang hindi ko masasagot sa inyo ngayon. Kung alin po ba nila ginamit talaga. Kasi po, once na nagtanong po kami. Tama naman po kayo. Dapat po kayo maingat rin po kayo. Ma-inform, diba? Dapat may transparency. Correct. Diba? Ano ba ang, Dean Mel, ano po ang dapat gawin nilang mga magulang para po rin makita kung saan ba napunta yung nalikom nating pera? Tama yan. Alam nyo, dapat rin kayo, Aling Loida, na maingat ha. Kasi ang pagpaparatang, maaring krimen rin. Baka kayo mabalikan ng defamation, o kaya intriguing against honor, o kaya po slander. Kaya po, dapat muna, unang-una, kung hindi po kayo nakakasigurado kung nasaan yung pera, talaga pong hingan nyo siya ng demand letter. Hindi hingan, bigyan nyo siya ng demand letter at magpa-account kayo kung saan talaga napunta yung mga perang inyong i-donate o ibinigay sa kanya. Pangalawa, kung i-divert naman po, ipaliwanag lang po kung saan, kung bakit ginawa iyon. Kasi kung maganda rin naman ang proyekto, baka pwede rin kayong umuuna lang. Pero depende po sa inyo yan. O kung hindi nyo nagustuhan talaga ang ginawa niya, kunin nyo na lang ulit ang pera nyo. Yan po, isang pagbabalik o pagpapa-reimburse ng mga pera sapagkat hindi tinupad ang pangako. At bandang huli, kung talaga naman po iyan ay ginamit lang nila. Na-discover yung ginamit lang nila. Estafa po yan, swindling, baka po makulong pa yan. So ayan po, Aling Loida. Attorney, sa paghuling tanong po, sige. Pwede po bang bawiin ang mga pera na naibigay po namin? Ay, wala naman pong problema. Basta't po kung sa tingin nyo, hindi yun ang napangako sa inyong layunin o proyekto, bawiin nyo na po kung gusto ninyo. Okay, thank you po. You're welcome, Ms. Loida. So, pinakamaganda po nun ay
demand letter muna. Demand letter Diba? muna, oo. Siyempre gusto Saan po natin. manggagaling ang demand letter po? Sa inyo po yan. Sa inyo po manggagaling. Nandiyan ka pa pala. Oo, pero Aling Loida, malinaw na malinaw ha. Dapat ma-discover nyo o talagang matukoy nyo na may layuning sinabi sa inyo at yung layunin na yon hindi natupad. Oo. So Dapat yung dun malinaw, sa ha? demand letter, pwede pong galing sa kanilang grupo ng mga magulang, pwede. ano? Pwede yan, para Tapos mas lahat malakas. sila pumirma. Oo. asking, Tsaka alright. tandaan natin ang pagpaparatang, ingat-ingat rin, Oo. baka mali. Which is good na ginawa nila na maingat sila. Oo, kasi maingat. kinlaro yun ni Nanay Loida na Correct. hearsay lamang. Huwag Yes, munang magparatang. oo. Wala. Okay. Oo, tama. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.